Good morning mga ka-greenfields. Ayan, time na para magbabad po tayo ng binhi at ipapakita pa rin po natin kung paano yung paraan po natin ng pagbababad po ng binhi. Okay, ayan, para masundan nyo rin. Para sa binhi pa lang ay dapat quality na at magsisid treatment po tayo dahil nga gaya ng sinabi ko, ulitin natin na ang mga seeds natin, okay, hindi man sa paninira pero talagang sa dami ng mga ginagamit nating seeds nagpo-produce ay kailangan tayong makasiguro na yung seeds natin ay quality. Kaya kung mayroon man mga seedborne disease, kailangan natin, wala man o mayroon, kailangan natin i-conduct yung mag-seed treatment gamit yung gagamitin natin para sa seed treatment. Okay, hindi na natin babanggitin kung anong yun kasi hindi tayo po-promote. Yan yung gagamitin natin na seeds. Ito po yung commercial seeds na LP 2096 commercial po to. Tapos tatabi po natin, itatanim po natin yan sa 1 hectares. Itatanim din po natin itong galing sa subsidy mula sa Department of Agriculture para makita nyo rin na LP 937. Ayan, pakibilang nyo na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yan. Layo natin para mabilang nyo. Tapos itong kwan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nagpapasalamat pala tayo kay Sir Juan, yung technician ng ProAgriSeed, at na-actionan yung ito pala yung ipinalit. At least may action. Ito pala yung pinalit na noong nakaraang dry season. Akala natin wala na, hindi natin ini-expect, pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil biglang pumunta dito si Sir Domar Season, yung nagbigay po niyan kapalit po nung LP 937 po noon na at least na solusyon na gawan nila ng paraan na medyo mahina yung germination rate. Okay, cost noon ay mayroon, ang cost naman noon ay minsan sa stock room. Ganun po yun. Kaya baka na pailalim o tawag doon yung nakailalim siya at naabutan tayo nung sa batch na yun ay naabutan tayo ng ganun, mahina yung germination rate. At least na palitan po. Kaya sayang naman kung hindi natin gagamitin ito. Kaya ito yung talagang ilalagay natin sa 1 hectares, gagamitin po natin to. At ito naman yung isa. Okay, ganun na lang at sisimulan po natin na magbabad ng binhi. Okay, nandun yung pagbabaran natin. At wag nyo tawag doon yung seed preparation natin, magbabad ng binhi. Wag nyo, kung ilalagay nyo naman sa sako na or sa maganda yung sa mosquito net, yung may butas-butas, mayroon nabibili doon yung parang sako na ganun na butas-butas na maliliit. Pwede nyo ilagay doon, or yung bag, plastic bag pero hindi siya plastic, yung parang tissue lang siya na lumulusot, parang tela siya. Maganda po yun kasi kailangan po yung binhi ay makahinga, parang tao rin po yan na kailangan ng oxygen. Wag yung ang kapal, binabad nyo, linagay nyo kaagad sa sako or ganun, linagay nyo dun sa sako ng subsidy, makapal po yung plastic, laminated po yun. Kaya pag dun nyo linagay yan, masisira yung binhi, iinit, iilan lang yung sisibol at masisira yung karamihang binhi dyan kasi iinit yung tubig at ilalim nun. Kaya iwasan po natin yon. At ilagay nyo lang, wag nyo pagsiksikin pag linagay nyo sa sako. Ang gagawin po natin kasi hindi muna natin isasako. I-distribute na lang natin sa mga lagayan natin. Nandito sa bahay, timbang malinis. At yung mga batya pagkasayin na lang po natin. Okay? Ganun na lang. Sharing is caring.
Happy farmers, target yield po natin, kailangan maka above 10 tons po tayo. Okay, at meron din tayong inbreed doon, abangan ninyo na pararamihin po natin, i-adapt po natin dito, baka sakaling makatulong po sa ating mga ka-farmer at sa ating mga ka-agritipid PH. Okay, galing po yan ng Mindanao sa isang ka-agritipid PH po natin, at meron din silang itatanim po dun. Sharing is caring. Okay, pause muna. Okay, actually yan po lahat yung gagamitin natin, ilinatag na natin. May supplement po tayo, nandun yung supplement po natin. Okay, ayan, abangan nyo na lang, punta nyo YouTube channel natin at malalaman nyo po dun. Mga ka-agritipids at ka-agri ay simulan na natin, at wala naman mag-video sa atin, kaya ganun na lang, apurahan ang ginawa natin kasi hindi natin mahawakan. Actually ito na yung kinat natin, may gamit tayo dito, cutter, kasi makunat yan. Kung mapurol yung gagamitin nyo ay mahirap ko, at hindi natin itatapon yan, magagamit po natin yan pagtamnan, lagyan natin ng compost. Pagtamnan, punta natin dun, yung mga plastic na yun magagamit natin, sayang antibay. Yan yung gamit natin, at nandito unahin muna natin yun para may pakita natin paano tayo mag seed treatment. At ito na yung pang seed treatment po natin. Uunahin na po siguro natin ito kay printer ko. Paano gagawin natin? Hindi natin makutsara, wait lang, hindi natin ikakat. Yan, dinagay ko na dyan, babawasan ko na lang sa susunod. Okay, babawasan ko na lang yung iba kong sosobra dito. Mayroon tayong mga extra dyan na timba pa para may pakita ko lang sa inyo. Okay, ngayon ang competition yan, 24 kilos yung commercial seeds natin na LP 2096. Kaya 24 kilos times 2.5 or kahit sumobra, walang problema. Ibig sabihin nun 6 na kutsara. Maglagay na tayo dito 1 para sa LP, kahit sumobra pa 2, 3, 4, 5, 6, o kahit gawin natin 7. 7, okay, yan yung pang seed treatment natin sa mga seedborne disease. I-google nyo na lang or puntahan nyo YouTube channel natin, nandun yung mga klase ng seedborne disease. Okay, para maiwasan natin, mas maganda po yan ipakapit natin sa analysis natin. Mas maganda ipakapit mismo sa pagbabaran na, para manunuot hanggang butil, kakapit yung pag seed treatment natin. Unlike pag i-note mo lang dyan, nandyan lang sa nandito lang banda sa hindi maipakapit, nandyan lang sa balat ng palay. Ito yung quality seeds ng LP 2096. Okay, napaka linis. Ayan po yung butil ng LP 2096, long range siya na malalaki. Okay, ayan, unahin na natin yon kasi wala magtatrabaho. Pause muna. Paano natin ibubukbok to? Okay, yan, consider ito mga kagdidibit na ibinukbok natin kasi hindi ko nga mabuhat. Yan, tapos haluin nyo na lang bago nyo ilagay yung seeds dyan. Okay, ayan, hindi natin mabuhat one hand. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, lagyan nyo hanggang punuin ninyo, wag nyo ng takpan. Hindi na nilalagay yan takip para hindi iinit. Okay, ayan, para makita ninyo. Hindi na natin ibinilad pala. Yung binhin natin, walang time magbilad kasi pangit ang panahon, dumiretso na pangit, maambon, umulan, maulap. Kaya yan, direkta na natin, walang bilad-bilad yan kahit yun. Okay, wala tayong pansala, nasa madyo, ginagamit natin sa fermentation. Ito lang para makita nyo lang. Yung tatanggalin natin dyan, di natin tatapon, ihihiwalay natin yung aapaw dyan ng mga chok. Okay, iwalay natin ng kamang punlaan at gagamitin po natin yun para hindi masayang na panghulip. Ganon, ipapalas natin na ipabunot. Ayan, ganyan. Dito naman
uhugasan na po natin dito. Dito pa lang bago natin ilagay dun sa lagayan, dun sa seed treatment natin, sa timba. Kailangan ipakita ko na barakan. Kailangan iganon nyo ako, dalawang kamay natin mamaya, hindi lang natin maiwan. Ganyan nyo na. Okay, talagang lilinisan na natin to. Okay, dahilan yung mga ibang seeds na nakukuha natin, nabibili, ay may mga lupa-lupa pa, itim. Sa seeds pa lang dapat naugasan na kasi nga nandyan na nakakapit yung mga iba't ibang sakit, seedborne disease. Sa seeds nagsisimula ang sakit at sa soil. Susunod naman sa soil yung ikokondisyon natin. Kaya nakakondisyon ngayon yung soil natin at yung mga ibang gagamitin natin na mapa-organic man yan or inorganic chemicals. Okay, yan. Dalawa pa. Lagay pa natin. Huwag nyo itapon yung pinagbalatan. Tatamnan natin. Ang dami pa dun yung pinagbalatan natin ng LP. Entry pag maharap natin may time ay lalagyan natin ng compost. Tatamnan natin ng gulay. O yan. Okay. Pause muna at lilinisan ko. Kakaskasin kung ganun. Para makita nyo. Para hindi umaba. Sunod natin mamaya. Malinas na tubig. Lalagyan na lang natin mamaya. Ng marami pa. Tapos ganyan para makita nyo lang. Ganyan. Kaskasin nyo na para malinis. Yan. Kasi ang hybrid naman kukunti naman yung seed. Pagtiisan nyo. Pagsabihan nyo yung turuan na natin yung tagasaka. Wala yung tagasaka natin, nagpapatanim sila. Kaya tayo lang yung gagawa nito. Nagtatanim sila ngayon yung isang palayan nila. Naintindihan naman natin. Tapos ito, umapaw. Ihiwalay natin. Gumamit kayo ng malaki na nasa madyo kasi yung malaking pangsala natin. Pakita ko lang sa inyo. Ganyan. Itong umapaw na to, ihiwalay ninyo ng lagayan. Kasi yan, ibababad pa rin natin ito, pasisibulin, ihiwalay ng punlaan, pero ilalagay na natin sa sako kasi nga ito, ibababad na, hindi tayo gagamit ng sako sa pagbabaran. Okay, yan, tanggalin yung ganyan ha. Tapos, wala kasing pansala, mahirapan tayo, ang layo ng madyo na sa Quezon. Yan, huwag nyo itapon. May kanyan, chok lang, maampaw. Visible pa rin yan, ihiwalay nyo para mas sure na healthy yung kanyo. Just in case kulang yung kanyo, yan lang ang gagamitin nyo. Panghulip. Okay, yan. O, tapos yung kwan na, itong consider na kwan na natanggal na lahat. Itong lumubog lang ang wala talang pangsalo. Ilagay nyo dun sa pagbabaran na hindi natin kasi ilalagay sa sako. Wala tayong nabiling sako na manipis or net na manipis or yung parang tela. Ganyan, di ba? Ayan, isasampol ko lang sa inyo. Lagay nyo na dyan para makita nyo. Ayan. Tapos yan, ibabaran natin pero isako natin yun ng manipis. Ito, isasako natin yan yung ampaw. Okay, dito. O, titignan nyo. Ilagay na natin dito dito. Consider natanggal na yung kwan, nalinisan natin. Doblihin natin ha. Ilagay natin ngayon dyan yung pinakamalinis na. Okay, dapat malinis. Para talagang na-disinfect siya, natanggal yung mga seedborne disease. Okay. Okay, natatagalan tayo. Wala yung pansala natin. Diskartehan na lang natin kasi walang pansala. Yan, ilagay natin muna dyan. Okay. Yan, para mabilis. Kasi pag may pansala to, ang bilis matanggal yung chok. Yan, ampaw. Yan. Lagay muna natin dyan sa kabila. Kasi sayang yan pag pinakon na natin yan, matatapon. Pag ginanyan natin, oh. Yan, tatapon natin. Kasi papalitan na natin yan. Yan, hugasan na natin. Yan. Tapos palitan pa natin isa pa para talagang malinis na malinis. Diba? Linis ng LP 2026. Kaputi. Yan. Ang linis pa. Yan. Actual natin. Walang kapaku yan. Ayan. Malinis na yan.
maganda yan kung puso lang ang gagamitin natin na tubig puso, walang chlorine yung ginagamit natin kasi ayan, tubig puso lang ginamit natin para may pakita ko sa inyo ayan, na malinis. Tapos dyan okay, ito pwede na natin ilagay, diba? Linis. Dapat nalinisan niya bago nyo ilagay sa pagbabaran para maganda. Yeah. Okay, okay na. At least nakita nyo na. Ayan, matrabaho nga kasi nga wala yung pansala natin. Ayan, yung mga butil dyan, ihiwalay natin, ibababad pa rin natin. O, dito na. Huwag nyong punuin ito. Kailangan mas marami yung tubig kaysa yung binhi. Yung alam nyo naman kung nagbababad talaga hindi iinit. Just in case na kwan, i-check nyo. Mabayang gabi, i-check natin. Kapain natin, maganda naman yung panahon. Ang hindi naman iinit ito, dapat hindi iinit. Pwede nyong dagdagan ng tubig. Or, yan, pwede nyong dagdagan para lumamig. Okay, ganun na lang. Cut muna. Sharing scale. Patapos na. 3 kilos na lang po yun. Yan. Ayan. At yung LP937 naman ang ilagay natin dito. Tapusin muna natin para hindi mahaluan. Para makita natin yung potential. Yung ganda nilang dalawa. Ngayong dry season. Okay. Sama-sama tayo tulong-tulong na abutin yung above 10 tons yung target yield natin para naman marami sa ating mga ka-team, kapamilya ay maabot na yung 10 tons. Masubukan nyo na rin umani ng 200 at higit pa. Yan. Ito, gayang sinabi ko, kinakaskas natin. Okay. Ngayon, gagawin natin, kung makita natin masyadong marami, yung nandito kasi malaki ito, 150 liters ito na timba. 3 kilos, medyo kasya naman hanggang dito lang siya. Tapos ito, i-check natin mamayang gabi at bukas ulit kung uminit. Kung hindi uminit, ay okay lang. Okay? Ayan. Tapos, dadagdagan natin ng tubig kung kinulang. Pwede yon bawasan ng tubig at dagdagan ng tubig. Maglagay ulit ng kahit isang kutsarang pang seed treatment. Okay? Yan na. Okay mga ka-agritibist, ito na yung kabuuan ng lumutang. Ngayon ipipinis natin ito. Okay, tanggalin talaga natin yung wala ng laman. Yan, yung medyo may laman pa ay ihiwalay na natin to na ibababad or ilagay natin sa sako para sako na manipis. Sako ng harvester yung pinakamanipis at ikarga rin natin doon, pwede rin yun. Okay, yan. Pwede rin kung wala tayong sako, mamaya na lang kukuha tayo ng sako na sa farm at ipakita rin natin na nandun. Ilagay natin sa pinagbabara natin para hindi maghalo dun. Okay, next na tayo. Tapos na ito, ipipinisan natin to. Lilinisan pa rin natin at lalagyan pa rin ng ayan, isasako na lang natin yan. Yan yung pinaka chok nya umapaw. Yan magagamit natin pang hulip. Ihiwalay po natin yan na isasabog para yung punla natin perfect, walang lakta-laktaw. Kung mayroon mang hindi sisibol dyan, walang nakalaktaw dun sa good seed, quality seeds, yung mga lumubog sa tubig. Lumutang, tignan nyo, pansinin nyo, yan yung mga lumutang talaga, walang laman yung iba, matyok at mag-green. Kadalasan yan yung nasa batok. Yan, okay. Yan, yung lumutang lang. Ito nyo na. Yan yung lumutang. Kaya tinatanggal natin talaga. Para gusto nyong perfect. Lalo yung mga nagpupunla ng para sa mechanical transplanter. Para walang laktaw yung madudukot. Dapat hindi nakakasama ito sa pagpupunlaan nyo para walang laktaw. Yung ipinunla ninyo, isinabog sa tray. Okay, ganoon rin sa punlaan natin para hindi na parang nagmumukhang kalbo-kalbo. Kasi pag naisabong nyo ito, nagkumpol, walang sisipol. Kukulti, ganun. Ayan.
Iwalay na lang natin to. Yan, tatapos na. Tapos na tayo sa LP 2096 natin. Para hindi rin sayang. Kasi ito, konti na lang yung sisibol talaga dyan. May sisibol man dyan, konti na. At yung, tignan natin kung may lumubog pa o may lumubog pa doon, may green pa rin. Yan yung mga may choke nasa loob. Kaya hiwalay na lang natin yan. Okay? Skiring skiring. At ito naman LP 937 natin na galing subsidy, galing DE. Ito, hugasan natin mabuti po. Ito yung seeds nya. Yung green siya. Ayan, okay, yan yung ikon natin at trabawin muna natin itong dito, lalagyan natin. Bali yan ay 30 kilos. Ayan, kung mahina na pala yung nag-germination test kayo ay nasa 70 na ganun yung germination test ng seeds nyo, para ma-sureball dagdagan nyo na lang ng seeds para may pangkulip kayo at hindi nabibitin. Kaya yan, 30 kilos times 2.5, halos 7.5 na kutsara po yun, 75 grams. Kaya maglalagay tayo ng kahit 8 na kutsara lang. Hahatiin natin, naglagay tayo dito ng, kasi maliit itong timba na to, 60 liters to. Lagay tayo lang dyan ng 2, 3, 4. Okay, tapos dito kahit 5. Okay, wala namang kanyan, wala namang overdose o mas maganda pa nga na nakita nyo na yung unang ipinost ko dun sa YouTube. Punta nyo YouTube channel Agriculture with PH. Kahit sobra na yun na pang seed treatment ay parehas pa rin ng sibol, walang diferensya. Okay na, sharing is caring. Tara, tapos na. Ito naman yung gagamitin natin pa sa punlaan, isang load ay gagamitin pa tayo. Marami pa to, hindi ko lang kinarga lahat, nandun yung iba. Okay, LP na tayo. Yan, wala ulit mag-videos. 1, tig-3 lagay natin para malinisang mabuti. Kaskasin ulit natin. Pwede rin ito yung lagyan nyo ng dishwashing liquid pang linis ninyo kung talagang ang itim na nung seeds ninyo, kasi yun may disinfectant na rin, dishwashing liquid. 3, okay na yun. May pakita lang at kakat na rin natin. Ba ang ganun din yung proseso kung paano yung ginawa natin dito sa LP 2096 na proseso. Ganun na rin po yan. Yan, tubig po ito lang ginamit natin. Pero yung tubig, yung water pump, huwag nyo lang ilagay kung saan sa lubluban na ang tinalian na lang. Basta tinalian, hindi nagay sa fish pan o anong lubluban dyan. Ang daming bacteria at fungus na makukuha dun, lalo kung stagnant, hindi running water at patay na. Tapos magre-reklamo kayo kung hindi sumibol at yung ani nyo ay mahina dahil nakatakip na sa seeds yung sakit. Tubig irrigation pa lang, ang daming dumadaloy dyan na sakit, soil-borne disease na at seed-borne disease na galing sa iba't ibang sakahan na papuntang irrigation. Yeah. Tapos kasi natin to, yan, naka 1 hand lang kasi tayo. Okay, yung commercial seeds natin talagang puting-puti yan, bagong-bago. Ito yung May na tested dito ay May. Nag-subsidy galing DE na longpin. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Yung 4 na lang. Tapos yun, ilagay lang natin sa maliit na timba. Yan yung inbreed na isusubukan natin i-adapt dito sa Luzon. Tapos ito, 4, bali yung nailagan natin, 4 na lang yan, ilalagay na lang natin sa maliit na lagayan. 4 dito, yan, para makita nyo, lagyan natin mamaya ng tubig yan at haluin natin hanggang dito. Okay, haluin natin. Ibig sabihin ito yung 6, yung nailagay dito. Ganyan karami, kailangan haluin na ganon. Hindi naman nailagay sa sako ganyan, madali lang haluin. Okay, kung nailagay nyo na sa sako, 33 kilos, sundan nyo pa rin yung instruction, protocol na instruction sa seed preparation ng mga hybrid company para just in case
hindi sumibol, bidyuhan ninyo, may rason na papalitan yung mga seeds ninyo. Kailangan i-dokumento ninyo kasi mahirap naman yung baka naman hindi talagang nagkamali yung tagasaka, mainit talaga or mali yung pinagsakuhan, hindi papalitan yung wala kayong documentation. At least yan, may documentation tayo. Okay, ito pupunin natin mamaya pag natapos natin. Ito haluin natin hanggang dun sa loob. Dadagdagan pa natin ng tubig. Ito yung paglagyan natin maliit na timbalan dun. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Abangan ninyo yung pagpapasibol natin. Ang pagpapasibol lang natin, pwede yun 12 to 24 hours. Kung maaari, wag nyo nang sobrahan sa 24 hours. Kasi kadalasan, lalo medyo mas maarte yung hybrid, mabubulok, mapapanis yung butil, lalambot dahilan na hindi nasisibol. Kasalanan nyo na naman yun, yung mga farmers, hindi kasalanan ng hybrid company. Okay, sharing is caring. Ayan o, happy farmers natin mga ka-aggressive. At ito, papakita ko sa inyo yung ito yung ampaw ng commercial seed, yung LP 2096. Yan, ilalagay pa rin natin ito mamaya. Kukuha tayo ng manipis na sako, yung pinakamanipis. Tapos ito na yung LP 2096 yan. Ito yung sa DE. Ang ganda ng pagka-blower oh. Konti lang, ito lang talaga yung umapaw. Ayan lang. Yung kukunin natin. Tignan nyo kung gaano ka liit lang yung ito yung pinaka ampaw niya. Yan. Iwalay pa rin natin to para makita nyo kung marami ang sisibol o konti na. Ito pinaka ampaw niya. Tinanggal talaga natin, hinugasan natin ng 2 times ito. Galing DE, 2 times natin hinugasan. Yung commercial hindi na isang beses lang. Makikita nyo sa YouTube, i-upload natin at i-share. Ayan. Yan, 30 kilos pa to ha. Ganda ng pagka-flower, okay? Nasa 1 kilo lang yung ampaw, chok at walang laman. Okay? Yan, ibig sabihin ng ganda ng pagka-blower ng subsidy galing DE. Ayan, ayan lang yung ampaw sa LP 9 na subsidy galing DE na 30 kilos. 30 kilos, remember, ibig sabihin yung 15 kilos half lang ng isang tabo. Half liter lang or half kilo yung ampaw. Tapos ito yung sa commercial naman, iwalay natin din. Yan, para makita nyo na. Yan, ito na yung LP 2096 natin na commercial seeds. Ayan, lagyan natin dyan para yan, ilalagay pa rin natin, ilagay natin sa sako, ikarga natin dito para ma-seed treatment din at ipupunla natin separate. Okay, just in case sobra na yung punla natin, hindi na natin gagamitin yan, ganoon. Kaya nga hinihiwalay natin yan, talagang tinatanggal natin yung mga bad seed. Bad seed, consider bad seed po yan kasi nga hindi na kompleto sa nutrients. Ito kadalasan yun nasa batok ng palay. Di ba? Kita nyo? Walang sumingit. Ngayon, haluin natin. Tignan nyo. Lalabas yung pagka-blue nyan. Kita nyo ba? Gandun. Tapos mamayang gabi bago tayo matutulog, pakiramdaman natin ulit kung uminit. Kung hindi na, wala nang problema. Kahit hindi na natin gagalawin, bukas na lang. Okay, kahit hindi na natin papalitan ito, diretso na natin sa sako para may seed treatment pa rin. Yung linagay natin na seed treatment. Diba? Kaganda kung panay nakalubog lang. Ito talaga yung correct na process noon pa tinuturo na ito ng IRI International. Nagpapalutang sila, gumagamit pa nga sila noon ng asin. Yun talagang turo nila, talagang may lulutang pa dyan kung gamitan mo ng asin. Parang yung pumunta ka sa Red Sea, kung mataas yung asin, salt ay yung tubig ay lulutang po, ganun. Yan na. Bago tayo matulog, haluin ulit natin, pakiramdaman ulit, ulitin natin. Kung mainit, kung hindi mainit, ay napakaganda. Kung mainit, dagdagan natin ng tubig. Ito naman yung, ito na yung LP 937. Okay, dalawa.
apat na bag, ay apat na pack. Ibig sabihin yung apat, ilan yung 3, 6, 9, 12, 6 na pack yung mas malaki. Tagalin natin yun, oh. Tapos na natin, ang dami na nating kwan. Ngayon haluin natin to para makita nyo, para yung nasa ilalim yung disinfect na seed treatment natin ng bacteria, fungal disease, seedborne disease ay distribute na maayos. O, di ba? Ito yung subsidy LP937 plus ito yung commercial seeds natin. Mas malaki po yung butil ng LP2096 kaysa LP937. Okay, tapos na, hugas time. At pahiman yung 1 kilo natin na galing sa Mindanao kay Sir Liudi. Okay, ito yung i-adapt natin dito sa Luzon na inbreed na may katangian na yung range niya ay 370 to 630 grains yung nabibilang po nila. At tignan natin sa kung ipapatayin po natin ito na sa distance na 25 by 25 or mas higit pa 30 by 30. Pwede rin maglaan din tayo para makita natin talaga yung gaano yung potential na dami at haba pa ng butil na ilalabas sa isang uhay ito. Ngayon ko lang nabuksan, mayroon pala siyang ipinadala na talagang hindi tinanggal sa uhay, dawa sa Ilocano. Ayan, bibilangin natin ito. At least nakasupot naman kung ilang grains to. Ihiwalay na lang natin at ito na. At hugasan natin mabuti ito dahil ito ay foundation galing sa kanya. Sabi ko kanina, pwede kayong gumamit din basta may disinfectant. Ano to? Joy. Para mahugasang mabuti. At lagyan din natin ng seed treatment. Hugasan lang natin mabuti para masabunan at kikinis. Puputo na yung foundation seeds natin. Kailangan unang trial natin ito ay mahugasan ng mabuti. Ayan. Yan na yung kulay. Paputiin pa natin. Ayan. Ginamitan ko ng dishwashing liquid para nandyan linagay ko yung pinakaampaw. Ipa. Lalo't hindi naman na blower ito, kailangan ito lang yung itatanim natin para makita natin yung talagang mapalabas natin yung maiwasan natin yung sakit. Okay, yan. Hanggang kuminis at yung tawag doon, yung lalo't inani sa wet season hanggang pumuti, paputiin natin bago natin i-treatment. Diyan na mismo. Sabi diba, ito pa maglagay sa nylon natin. Yung 1 kilo na foundation seeds na binigay sa atin ni Sir Judy galing Mindanao. At ito yung talagang hugasan natin mabuti. Ayan, ikalawang hugas na to. Lalo foundation seeds, yung ipa, lalo hindi na blower, talagang tanggalin ko na yan. Yun lang talagang mabigat yung ipupunla natin. Ayan. Tapos ito yung kanyo, ipa niya halos half kilo. Tapon na natin. Tinapon ko na. Yan, ito lang yung talagang lulubog lang yung ipupunla natin. Lalo para makita natin talaga yung potential at hindi magkakasakit. Kiring is kiring. Okay, good evening mga agri-depids. Okay, hindi na natin linagay sa sako dahil hiniwalay na lang natin. Yan yung chalk ng LP 2096. Ayan. Pero linagyan din po natin ito ng seed treatment. Okay, pang seed treatment. Ayan. Ito ukayin natin. Tingnan natin kung uminit. Kanina nagbabad tayo na tapos ng 240, mga 245 ganun. Ngayon i-check natin kung uminit yung pinakagitna hanggang dun sa dulo. Ayan. Wala, hindi uminit kasi malamig ang panahon. Malamig hanggang dun sa ilalim. Yan lang i-check nyo. Okay, walang init. Tapos amuyin natin. Wala pang amoy kwan. Yung amoy niya parang wala pang amoy. Hindi pa yung nangamoy parang palay, ganun. May
amoy yan eh. Ang mahirap pag yung amoy panis. Yan. Yan, PVC yung panghukay natin kasi may nakita tayo dyan, panghalo. Haluin pa rin natin hanggang sa gitna kahit na malamig. Bago tayo matulog. Okay? Tapos bukas ulit, iaahon natin ito. Kahit 16 hours, pwede na, ganun. 12 to 24 hours naman. Iaahon natin ng tansyahin natin yung dapat tanghali na isabog na, ganun, or alas 10. Ganun lang, tansyahin na lang natin kahit hindi na natin paabutin ng 24 hours. Okay? Yan. O, diba? Ang linis. Napansin nyo, ang linis ng tubig. Dahil, lininisan na natin po una. Kanina, nakita nyo naman, yung sa group chat natin, hindi ko pa in-upload. Okay, i-upload natin sa pag naharap ko yung complete videos para masundan din ng iba. O, diba? Ang linis ng tubig. Tapos, ito naman yung isa. LP 937 naman to. Tignan nyo, linis ng bago, walang bula. Ito, pansin nyo, may bula. Ito yung galing DE. Okay, check natin. Wala, hindi init, ganda. Yung kamay na lang natin para mabilis. Ito, check natin. Diba madilim kasi. Ito, check natin. Maghugas tayo, magsabon tayo kasi mayroon itong gamot. Tingnan natin kung uminit. Wala, malamig ang tubig. Okay? Walang palitan to ha. Dahil meron tayong iahon na lang natin to. Tingnan natin huhugasan para kapit na kapit yung linagay nating seed pang seed treatment. Yan, ganyan nyo lang para sure na. Ikwan nyo na lang, okay? Baka mainit ang panahon. Ganyan nyo. Okay na, tulog na tayo. Sharing is caring. Tignan niya, hindi pa rin siya may bula itong binabad natin na galing subsidy. Itong commercial. Kita nyo naman, parehas siya na halos doble pa nung binabad natin yan. Malinis. Mas malinis kasi ito, nakita nyo naman kanina. Mas malinis yung nabigyan tayo na napakalinis na seeds. Okay, sharing is caring. Let's go, good night. Wala pa tayong pahinga. Mag-alas 3 tayo kanina nagising. Tapos hinintay lang natin yung kasamahan natin dito at nagpapunta na tayo sa Rojas to Alicia.